Injection ba kamo sa loob mismo ng mata? Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Oops, disclaimer lang, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata. Dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos, ito ay para mas maintindihan nyo ang mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung gamot na ini-inject sa loob ng mata. Tara, let's discuss. May mga iba't ibang gamot para sa iba't ibang sakit ng mata. At isa sa mga ginagamit na gamot para sa ibang sakit sa mata ay yung tinatawag na anti-VEGF. Ito ay ini-inject or tinutusok sa loob mismo ng mata ng isang pasyente. Pero bago natin i-discuss ang anti-VEGF, ano nga ba ang VEGF? At ano ang role nito sa ating mga mata? Ang ibig sabihin ng VEGF ay Vascular Endothelial Growth Factor. Isa itong protina na ginagawa ng ating mga katawan. Sa ibang sakit sa mata na nagkakaroon ng problema sa pagdaloy ng dugo papunta dito, ay nagkaka-problema din sa pag-deliver ng oxygen sa loob ng mata. At kapag kulang ang oxygen ay para itong nasasakal or hindi makahinga at hindi ito makakapag-function ng maayos. Ito naman ang magti-trigger para gumawa ang mata natin ng sobra-sobrang VEGF or Vascular Endothelial Growth Factor na magkokos naman ng paggawa ng mga neovascularization or yung mga bagong blood vessels or mga maliliit na ugat. Layunin ng mga maliliit na ugat na ito na magdala sana ng additional na oxygen sa ating mga mata. Pero imbis na makatulong ay mas pwede pa itong makasama dahil yung mga maliliit na ugat na ito or yung neovascularization ay ito yung mga marurupok at madaling magputukan na pwedeng mag-cause ng pagdurugo sa loob ng mata. Kaya ayaw natin yung mga neovascularization na ito. Pati na rin yung pagtaas ng VEGF sa loob ng mata na nagkukos ng paggawa ng mga maliliit na ugat na ito. Dahil maraming komplikasyon ang pwedeng mangyari sa loob ng mata na pwedeng mag-lead sa paglabo ng paningin or worse ay pagkabulag. So ang anti-VEGF ay binibigay para bawasan ang sobra-sobrang VEGF na nagkukos ng neovascularization para maiwasan ang mga pwedeng komplikasyon na dulot nito. Tumutulong din ang anti-VEGF para maiwasan yung pag-leak ng fluid sa mga ugat or blood vessels na naiipon sa ating mga macula. Ang macula kasi ang siyang responsable sa gitnang paningin natin. Kaya kapag naipon ang tubig dito ay magkokos ito ng pamamaga or pamamanas ng macula na magkokos ng paglabo ng sentrong paningin. Sa ngayon, ginagamit na ang anti-VEGF sa mga sakit tulad ng age-related macular degeneration, sa pagmamaga or pamamanas ng macula or yung tinatawag na macular edema, sa ibang kaso ng diabetic retinopathy, sa mga pasyenteng may retinal vein occlusion, at sa mga sakit sa mata na may choroidal neovascularization, at iba pa. May iba't ibang klase ng anti-VEGF at may mga disadvantages at advantages ang mga ito na hindi ko na i-discuss dito dahil masyado nang malalim ito. Ang tatlong anti-VEGF na ginagamit ngayon ay yung bevacizumab or mas kilala sa tawag na Avastin. Ang Avastin ay na-approve ng FDA as gamot para sa cancer. Pero ginagamit namin ito as off-label para sa ibang sakit sa mata dahil na malaki talaga ang naitutulong nito at napatunayan naman na safe ito gamitin. Madalas din ginagamit ang anti-VEGF na ranibizumab or yung mas kilala sa brand na Lucentis. At yung pangatlo naman ay yung aflibercept or mas kilala sa tawag na Eylea. Meron ding mga bagong anti-VEGF ngayon na brolucizumab or yung Biovu at faricimab or yung tinatawag na Vabysmo. Ano nga ba ang ginagawa sa anti-VEGF injection? Actually, para lang siyang bakuna pero sa loob ng mata mismo, ito ituturok. Ito ay ginagawa naman as outpatient pero kailangan gawin sa operating room or sa isang sterile area. Kailangan kasi malinis ang lahat. Dahil kapag nagkaroon ng impeksyon sa loob ng mata, ay mas malaki itong problema at pwedeng makabulag. Papahigain ng pasyente, lilinisin ng mata at ang paligid nito, at lalagyan ng sterile drape. Tapos maglalagay kami ng anesthesia sa mata at mag-i-inject na ng gamot mismo sa loob ng mata na magtatagal lamang ng ilang segundo.
Pagtapos mag-inject ng gamot, ay papatayuin na ang pasyente at pwede na itong umuwi. Siyempre, bibigyan sila ng instructions kung gaano kadalas dapat magpapatak ng antibiotic para maiwasan ang infeksyon. Pero kailangan mag-follow up kinabukasan para ma-examine ng maayos at makasigurado na walang impeksyon na nabuo. Bukod sa impeksyon, ang iba pang komplikasyon na pwede pa ring mangyari kahit maliit na tsansa ay ang retinal detachment, cataract, pamamaga ng mata, pagtaas ng pressure sa loob ng mata at pagkasilaw. Ang mga side effects naman na pwedeng makita or maramdaman ng pasyente after ng operasyon ay ang pamumula ng mata, parang may puwing sa loob ng mata, panunuyo nito, pangangate, hindi komportableng pakiramdam, temporary na paglabo ng paningin, at floaters. Pero usually dapat within 24 hours mo lang ito mararamdaman. Puwera na lamang dun sa pamumula ng mata na pwedeng mag-last ng mga ilang araw pa. Kaya if symptoms persist, ay bumalik kayo sa ophthalmologist na nag-inject sa inyo para magawan ng paraan if ever na nagkaroon ng problema. Ang pag-inject ng anti-VEGF ay usually once a month for at least 3 months. At nakadepende kung itutuloy pa ang gamutan base sa reaksyon or paggaling ng inyong mga mata. So ang inyong ophthalmologist ang magsasabi kung kailangan pang injeksyonan ng anti-VEGF ang mga mata nyo. Marami pang mga pag-aaral at mga iba't ibang gamot na pinag-aaralan ngayon para sa mga ibang sakit pa sa mata. At ang anti-VEGF ang isa sa mga pinakamagandang nangyari sa gamutan ng mga ibang sakit sa mata na ito. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na ang tungkol sa anti-VEGF na gamot. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions in topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.